Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay isi-share ko lang po sa inyo itong mga bagong materyales na tinanim ko nung isang araw. Yan po sila. Mga tugas po ito. Mga maliliit lang, small size. Ayan, kung for size comparison po, ganyan lang siya kaliliit. Ito pa yung iba na kasamahan noon. Kumbaga isang batch ito nung binili ko na materyales. Dito sila. So kung mapapansin niyo po, pag nagtatanim ako ng materyales, base sa natutunan ko na rin through experience sa mga mas veterano sa pagbobonsai, yung mga materyales kahit maliliit lang siya ay itinatanim ko sa oversized na training pot kagaya niya. Dati kasi nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagbobonsai, tinatanim ko sila sa totoong paso na kaagad para magandang tingnan. Wala namang problema kung iisipin, pero ang naging epekto lang niya dun sa materyales ay medyo mabagal yung pagtubo niya, kasi nga yung paso ay nakaproporsyon na kagad sa size niya. Kunti lang yung space na gagalawan ng mga ugat. Unlike kagaya nito na maliit lang yung materyales pero malaki yung paso, mas buwelo yung ugat, mas mabilis ito mag-wild, mas mabilis yung tutubo o lalaki. Tapos yung tugas or Vitex parviflora, ang scientific name niya, ay hindi ako nag ICU o yung binabalot ng plastic kapag nagtatanim. Nasanay ako na ganito lang talaga. Hindi ako nag ICU. Eto, 3 days pa lang pero ayan, may mga sumusuloy na. Ayan, kasi nung dumating ito, medyo may mga shoots na rin na maliliit talagang lumabas. Kaya may mas ano siya, naging green na nung nakatanim. Hindi ko na rin ito tinatalian kasi sinisave ko lang na medyo yung pagkakabaon niya ay okay. Mukhang safe naman siya, pero hanggat maaari para hindi siya magalaw ay talian nyo, para kung kahit takbuhan ng may tumakbong pusa sa ibabaw niya ay hindi ma-istorbo yung pagkakatanim. So yun lang. Sana ay makatulong kahit paano yung kunting sharing ko ngayon sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa inyong lahat.